Mr. Gunawan palang nagtangka sa buhay ni Vito, ang kanilang ex-business partner, kaya inutusan niya sina Harry at Tyrone na patayin nila ito, at nagtagumpay naman sina Harry at Tyrone na patayin nila si Mr. Gunawan. Pagkatapos ng kanilang misyon, ipinaalam kagad ni Harry kay Iris na nagtagumpay sila ni Tyrone. Kinamusta naman ni Iris ang kalagayan ng kanyang asawa. Ang sabi ni Harry, pauwi na si Tyrone at huwag siyang mag-alala dahil okay lamang si Tyrone at walang gasgas. Malaki ang kanyang pasasalamat kay Tyrone dahil iniligtas siya nito kanina. Kundi nang dahil sa kanya, siguradong biyuda na si Petunia. At para sa kanya, hindi na niya kailangan pagdududahan ang kanyang asawa. Dahil sa sinasabi ni Harry na mapagkatiwalaan ulit si Tyrone, mukhang lalambot na nga ang puso ni Iris para sa kanyang asawa at mukhang magtitiwala na siya ulit ng lubusan kay Tyrone at hindi na niya pagdududahan ang mga kinikilos nito. Ngunit para kay Vito, hindi dapat mapagkatiwalaan si Tyrone sa kanyang negosyo at baka magnakaw ulit ito sa kanyang kumpanya. Sinabihan ni Harry si Vito kung nag-alala siya na baka pera lang ang habol ni Tyrone, wala naman siyang makukuha sa kanila at pati na rin kay Iris. At malalaman na nga natin ang isa pang sekreto ni Vito. Pinaayos pala niya kay Marigold noon ang picking marriage contract nila Iris at Tyrone para wala talagang makukuha si Tyrone sa kanilang pamilya. Hindi totoo ang kasal nila Iris at Tyrone. Habang si Mira, mukhang hindi talaga siya minahal ng kanyang ama at wala pa itong interes sa kanyang mataas na grado. At sobrang masaya naman si Aster sa achievement ng kanyang apo, kaya tinanong niya ito kung ano ang kanyang gustong regalo. Sinabi naman ni Mira na kanyang tanging kahilingan na payagan siya nito na manatili sa kanyang tabi at hindi na siya aalis ng Pilipinas. Walang magagawa si Aster kundi ito pa rin ang kahilingan ng kanyang apo at hindi na aalis si Mira. Malaki ang pagdududa ni Sandro na may kinalaman ang mga Buenavides sa nangyaring barilan sa San Ignacio dahil magkapareho ang bala na nakuha sa San Ignacio sa balang nakuha niya noon kay Jasmine. Kaya inutusan niya si Pascual na aalamin niya ang mga pangalan ng biktima, ang kanilang pamilya, at saan ito nagtatrabaho at sinong koneksyon nila. At nagpapasalamat din si Sandro kay Pascual dahil nagbibigay pa rin ito ng update sa kanya at tinutulungan pa rin siya nito sa kanyang misyon kahit hindi na sila magpartner. Gayon pa man, hindi a-attend si Jasmine sa event ng mga Buenavides at baka magkita pa silang dalawa ni Tyrone at makilala tuloy siya nito. Pero bago siya umalis, inayos muna niya ang venue. Ngunit sa hindi inasahan, natamaan si Jasmine ng isang flower vase kaya natumba siya nito. Nakita naman ni Tyrone ang kanyang sitwasyon kaya agad siyang nilapitan para tulungan siya. Buti na lamang natakpan ang mukha ni Jasmine ng kanyang buhok at hindi nakita ni Tyrone ang kanyang pagmumukha. Dumating na rin sina Dahlia at Tommy at inilayo nila agad si Jasmine mula kay Tyrone. Baka makita pa nito ang kanyang pagmumukha. Nagtanong si Jasmine kay Tommy kung sa palagay ba niya na mukhaan siya ni Tyrone. Ang sagot ni Tommy, hindi naman siguro. Ang sabi ni Dahlia, huwag siyang pakasiguro. Habang si Tyrone, interesado siya na makilala si Lavender at makitang pagmumukha nito. Kaya sinearch niya sa social media si Lavender at nung nakita niyang pagmumukha nito, parang namumukha na nga ni Tyrone si Jasmine mula kay Lavender. Kahit anong iwas ni Jasmine kay Tyrone, mapaglaro talagang tadhana dahil pinagtagpo talaga ang kanilang landas. Noong aalis na sana si Jasmine at doon siya dumaan sa likod para hindi siya makita ni Tyrone, ngunit bigla na lamang dumating si Tyrone sa kanyang kinaroonan. Haharapin na kaya ni Jasmine si Tyrone? Yan ang ating aabangan sa Lavender Fields. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.